ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madali para sa mga tao ang mangpuna ng itsura ng iba. Mga taong walang ibang pinagkakabalahan kundi ang makakita ng mali sa kapwa. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang mapuna dahil lamang sa iyong itsura? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Radio station of choice ko po ang Barangay LS 97.1. Sa totoo lang ay passive listener lamang ako. Ayoko maki-interact sa mga topic na binabato ng mga papa at mama ng Barangay LS. Masaya na akong nakikinig, nakikitawa at ini-enjoy ang mga kantang pinatutugtog nila. Kaso lately ay naramdaman ko na kailangan kong sumulat sa BLS kasi meron akong nadiskubre. Ako nga pala si Alvin, 35 anyos. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang pagiging conscious ko sa itsura. Ang pagiging banidoso ko, ang insecurity ko. Dito iikot ang kwento nitong sulat ko. Malaki na kasi ang naging epekto sa buhay ko at relasyon ko sa ibang tao dahil sa pagiging sobrang conscious ko sa itsura. Papadudot, malaking tao ako, brusko ang datingan sabi ng iba. 6 feet 2 inches ang height ko. Maganda rin ang pangangatawan ko pero nagpapahid ako ng makeup sa mukha para lamang matakpan ang mga hindi ko gusto sa itsura ko sa tuwing natatapat ako sa salamin. Alam kong bihira ang ganitong ganap sa isang lalaki at nakasanayan natin na kung lalaki ang gagamit ng makeup ay isa na agad siyang bakla. Uunahan ko na kayo, hindi po ako isang bakla. Sa katunayan ay may karelasyon ako, si Casey. Mas bata siya ng 5 taon sa akin. Mas lumala nga ang pagiging conscious ko sa itsura mula noong nakarelasyon ko na si Casey. Ang ganda kasi niya. Naalala ko noong mga unang date namin ay panayang tingin ko sa salamin dahil baka may mapansin siyang blackheads o marka ng pimples sa mukha ko. Pati pagiging oily ng mukha ko ay malaking issue sa akin. Laman ako lagi ng mga derma clinic para masiguradong makinis at walang mananatiling imperfections sa mukha ko. Ayokong may makitang mali sa itsura ko, Papa Dudut. Ako ang pinakamalaking kritiko sa sarili ko. Hindi talaga ako kontento sa itsura ko at lagi kong tinatapalan ng makeup o anumang serbisyo sa mga derma clinic ang mukha ko. Marami nang nakapansin noon sa akin, lalo na si Casey. Ayokong pinupuna ako sa ginagawa ko sa itsura ko, red flag yon sa akin. Nagagalit ako kasi mas lalo lamang akong nagagalit sa itsura ko sa tuwing may pumapansin. Noong minsan magkasama kami ni Casey, wala siyang preno sa pagpuna sa napapansin niyang ginagawa ko sa itsura ko. Sa una, Papa Dudut, ay nagpigil naman ako. Kaya lang ay may hangganan ng pasensya ko sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang pansinin ang pag-make up ko. Sa wakas. Oh, bakit? Natapos ka rin gumamit ng CR. Inip na yung mga nakapila. Kulang na lang magdabog sila. Bakit bang tagal mo sa loob ng CR? Diarrhea? Hindi inayos lang. Nag-ayos ka ba ng sasakyan sa loob ng CR? Laptop? Ano
Ang tagal-tagal eh. Nag-ayos lang ng muka. Gets. Kaya pala. Kaya pala ano? Para ka magpapapictorial. Ganyan ba talaga dapat kakapal? Kakapalang alin? Yung pulbo mo sa mukha. Hindi to pulbo. Foundation to. Kababae mong tao, hindi mo alam kung anong pinagkaiba ng pulbo at foundation. Aba, anong malay ko dyan? Kahit naman babae ako, hindi naman ako gumagamit ng makeup. Eh di ikaw nang may makinis at perfect na itsura. Hindi naman. Hassle lang kasi mag-layer ng makeup sa mukha. Lalo kapag sobrang init. Pasa ko dyan. Ako kahit nasa beach, hindi pwedeng walang foundation. May kamahalan nga ang gamit kong foundation sa beach kasi may halo ng sunscreen para protektado pa rin ang balat ko. Kahit sa beach, nagme-makeup ka? Bakit naman hindi? Mahuhulas din naman kasi ang makeup kapag nababad na sa dagat. Saka mainit doon. Parang hindi maganda sa balat na matapalan ng makeup sa ganung lugar at panahon. Kanya-kanyang trip lang kasi yan. Lipstick pa yung gamit mo o lip gloss? Alam mo, ang dami mong tanong ha. Curious lang. Ang ganda kasi ng pagkapula. Oh, parang natural lang, di ba? So lipstick nga. Lipstick na low-key. Wow, may lipstick na palang low-key ngayon. Try mo na rin kasing gumamit ng makeup para maintindihan mo kung bakit ko to nakahiligan. Yun nga eh. Gusto ko talagang maintindihan kung bakit ang hilig mo mag-makeup. Hindi ako sanay na makakilala ng lalaki na babad sa kolorete ang mukha. Ikaw pa lang talaga. Wala namang masama. Hindi naman krimen kung magme-makeup ang isang lalaki. Alvin, hindi pantay ang blush on mo. Mas makapal yung sa kaliwa kaysa sa kanan. Pasadya yan. Mas mataba kasing tingnan yung kanang pisngi ko. Kaya kailangan kong habulin sa blush on at konting contour. Contour? Yung pandaya para mamukhang chiseled at payat ang muka. Grabe ka. Mas marami pa akong alam tungkol sa makeup kaysa sayo. Babae ka ba talaga? Nakakapagtaka nga. Parang minamata mo ang paggamit ko ng makeup ah. Eh kasi naman, pinagtitinginan tayo lagi ng mga tao. May nagsasabi nakala mo kasali ka sa sagala. Ano bang pakialam ko sa kanila? Eh minsan kasi nahihiya na akong ipagtanggol ka. Eh di wag mo ako ipagtanggol. Di naman kita pinipilit. Uy, bakit galit ka? Sinasabi ko lang naman sa yung totoo. Minsan kasi iba yung nagsasabi ng totoo sa nakikialam na sa sitwasyon. Hindi ko na napigilan ang sarili kong sagutin noon ng ganon si Casey Papadudut. Hindi naman ako direktang galit sa kanya, Papadudut. Nagalit lang ako dahil hinayaan niyang pumasok sa kanya ang mga sinabi ng ibang tao tungkol sa itsura ko. Oo, at makapal akong mag-makeup. Oo, at lalaki akong mahilig sa makeup. Pero inaano ko ba sila para kutyain at punain nila ako? Hindi ko naman yon ginagawa para sa kanila. Nagsorry naman kagad si Casey sa akin. Hindi ko pa rin magawang i-let go ang galit ko. Kaya sinabi ko sa kanya na huwag muna kaming mag-uusap habang nagkakape kami sa isang coffee shop. Gusto ko lang magpakalma noon. Ayoko namang iwan siya dahil gusto ko pa rin siyang makasama. Nabalot kami ng katahimikang dalawa at mismong si Casey ay hindi na komportable sa nangyayaring yon sa amin. Kaya naman nagmadaling lumabas si Casey ng coffee shop. Hindi ko naman siya pinigilan. Ma-pride pa kasi ako noon. Nagulat na lamang ako pagkalipas ng mahigit 30 minuto ay bumalik siya. Inabot niya sa akin ang isang foundation na madalas na nakikita sa mga drugstore. Mumurahin at hindi ko pa shade yon. Yun daw ang paraan niya para mag-sorry sa akin at na-touch naman ako dahil kahit alam kong hindi ko magagamit ang foundation na binili niya ay tinanggap ko pa rin dahil sa effort niya. Wala talagang alam sa mga make-up si Casey. Ang cute niya noong proud pa siyang pinagmalaki na yon ang pinakamahal at pinakamagandang foundation na nakita niya sa drugstore na yon. Nagkaayos din kami pagkatapos. Doon ko napatunayan na tamang siya ang minahal ko dahil suportado niya ang pagmi-makeup ko. Papadudut. Anong oras ang laban mo sa basketball mamaya? 7 PM pa naman. May oras pa tayo para mag-cuddle. Hindi mo ako pwedeng pagurin ha. Bukas na lang.
Kada lang naman, ano bang iniisip mong gagawin natin? Alam ko na kasi ang mangyayari pag nasa kalagitnaan ng cuddle. Magme-merienda and chill. Ako, kilala na kita. Teka't magre-retouch lang ako. Okay pa naman ang makeup mo ah. Huwag mo nang dagdagan. Nahulas kasi kanina nung kinuha ko yung parcel sa gate. Ang tagal nung rider na picturean yung parcel ko. Ang init. Hindi naman pansin na nahulas. Ayos pa nga parang hindi nagalaw. Ano bang hindi nagalaw? Sumiksik na kaya yung foundation ko sa gilid ng ilong ko. Ay oo nga. Nahulas nga yung sa ilong mo. Nakikita na tuloy yung blackheads. Ha? May blackheads ulit ako? Nagpa-facial ka naman kahapon, di ba? Yun nga eh. Bakit lumitaw ulit? Siguro dala ng pressure sa laro mo sa basketball mamaya. Baka nga. Sige na, tapalan mo na ng makeup. Baka yan pa ang makasira sa laro mo mamaya. Ikaw pa naman yung star player ninyo. Buti nakita mo kaagad. Ay, kakasya pa kaya tong foundation ko hanggang game 7? Tipirin mo na. O kaya pwede tayong dumaan ngayon kung saan mo binibili yung foundation mo. Malayo kasi yun. Magkakadel pa naman tayo ngayon. Reschedule mo na lang yung cuddle natin. Mas importante ang foundation mo. Baka mawala ka sa focus niyan. Lalo kapag mapapadikit sa iyo yung mga kalaban mo. Gusto ko tong pagiging supportive mo sa pagme-makeup ko ha. Thank you. Natuto na ako nung nagtampo ka sa akin dahil binash ko yung pagme-makeup mo. Okay na yun. Gusto ko nga sabihin mo sa akin kapag nahuhulas na ang makeup ko o kapag may lumilitaw na blackhead sa ilong ko. Pero Alvin… Ano yun? Lagi ka ba talagang nagme-makeup pag may laro ka ng basketball? Oo naman. Hindi pwedeng hindi. Kumusta naman yung mga ka-team mo sa pagme-makeup mo? O kaya yung mga kalaban nyo? Siyempre nanunukso yung mga nakakalaban namin. Pero paraan lang naman nila yun para mawala ako sa focus. Nung tumagal, wala na akong pakialam. Hindi ba talaga nakaka-apekto yung makeup mo sa kanila? Nakaka-apekto. Pero maganda nga yun kasi hindi sila dumidikit sa akin. Paano ba naman? Kumakapit yung lipstick at foundation ko sa jersey nila. Yun ang ayaw nila mangyari. Mapapahamak sila sa mga girlfriend nila. Hindi ba awkward tignan ng makeup mo kapag nahulas dahil sa matinding pawis? Kasi syempre galaw ka ng galaw. Mainit din sa court. Iba kasi ang ginagamit kong makeup tuwing lalaro sa basketball. Waterproof lahat. Kaya hindi ka agad nahuhulas kahit matindi na ang bakbakan. Ah, ang galing. Waterproof. Parang hindi ka naman bilib talaga sa waterproof na makeup ko. Siguro naninibago lang talaga ako sa hilig mo sa makeup. Hayaan mo na, masasanay din ako. 5 buwan pa lang naman ang relasyon natin. May time pa para mag-adjust. Pasensya na kung ito ang inabutan mo sa akin ha. Bago ka pa man dumating sa buhay ko, ganito na talaga ako. Ah, okay lang yun. Kasama sa package mo yung pagme-makeup mo, kaya tatanggapin ko yan. Basta wait mo lang ako makapag-adjust ha. Niyakap ko si Casey bilang pasasalamat sa pagsubok niyang pagtanggap sa akin. Hindi naman kasi biro ang ginagawa niyang pagka-adjust. Hindi ko naman siya pwedeng madaliin at pilitin papadudot. Unti-unti, yun naman ang sinabi ko sa kanya. Alam kong hindi siya komportable minsan o madalas kapag may laban ako sa basketball at naka-makeup ako. Lalo kapag napapansin niyang pinagtitinginan at kinakantsawan ako ng palihim ng mga nakakakita sa akin. Gustuhin man niya akong ipagtanggol ay alam kong hindi niya magawa dahil baka mas lalo lang akong mapahiya. Na-appreciate ko naman yon papadudot sa kanya. Kung pwede ko lang sanang ikwento sa kanya ang lahat, pero hindi ko pa magawa. Mahina pa akong balikan ang nakaraan ko. Basta ang alam ko nasa elementarya pa lamang noong nagsimula akong magpahid ng pulbo sa mukha ko. Tanda ko noon grade 5 ako nang tuksuhin ang mga kaklase ko na mukha raw magaspang at hindi nahihilamusan ang mukha ko. Dinamdam ko yon papadudot. Kaya naman nagpasimple akong pumasok sa kwarto ng tita kong nagpalaki sa akin. Gamit ang panyo ko ay kumuha ko ng pulbo sa tukador niya. Binuhos ko yon sa panyo ko at yon ang ginamit ko sa tuwing nasa klase ako. Nabawasan naman ang mga nanunukso. Nagmukha na raw akong fresh. Hindi ko ipinakita sa kanila na nagpupulbos ako. Pasimple ko yung pinapahid sa CR o sa likuran ng kantin namin sa school. Sa una, 1 beses lang sa isang araw ang pagpapahid ko ng makeup. Hanggang sa naging 2 beses at nasobrahan pa.
Umabot na kada palit ng subject ay nagpapahid ako ng pulbo. Nakahalata na ang tita ko dahil mabilis na nauubos ang pulbo niya. Kaya para hindi na ako questionin, iniipon ko ang baon ko sa eskwelahan, Papa Dudut, at pinangbibili ko ng mumurahing pulbo na magagamit ko sa pang-araw-araw bilang pangtakip ng mga imperfections sa mukha ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod sa itsura ay conscious din ako sa amoy ko. Mula bunganga hanggang talampakan. Lagi kong inaamoy ang hininga ko kada oras o kada kain. Hindi ako kumakain ng may bawang na pagkain dahil nakaka-conscious dumighay, lalo na kapag nasa loob ka ng pampasaherong sasakyan. Panay din ang amoy ko sa pawis ko sa takot na may makapansin na mabaho ako. Kaya nga hindi rin ako nag-gym o kahit mag-jogging ay hindi ko magawa. Natatakot kasi ako na mapagpawisan. Dahil kapag pinagpapawisan ka ay matik na may amoy ka na. Madalas na rin akong nakakaubos ng pabango. Sa isang buwan ay 3 beses akong nakakaubos ng bote ng pabango. Lagi ko ring request sa laundry shop ay dagdagan ng fab ko ng mga damit ko. Kahit magbayad pa ako ng extra. Napansin din yon sa akin ni Casey, Papa Dudut. Sa pabango naman kami nagkakasundong dalawa. Mahilig din kasi siyang magpabango. Isa yon sa mga nagpa-in-love sa akin sa kanya. Lagi kasi siyang mabango at amoy presko. Kung hindi kami magkaintindihan sa makeup ay doon naman kami sa pabango maraming napag-uusapan. Marami siyang sinasuggest sa akin na pabango na nagustuhan ko. Panay nga rin ang regalo niya sa akin ng mga mamahaling pabango at nangihinayang man akong ubusin pero hindi ko magawang tigilan. Lalo kapag bangong-bango na ako sa bawat pahid o spray sa katawan o damit ko. Tumira rin kasi kami dati sa palengke noong mga unang taon ng buhay ko. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang lansa ng mga isda na kumakapit sa damit ko sa tuwing pumapasok ako sa eskwelahan, Papa Dudut. Samahan mo kung bumili ng makeup sa Sabado ha. Pati na rin pala pabango. Isabay na natin sa panonood natin ng sine. Kabibili mo lang last week ng makeup, diba? Hindi ko kasi gusto yung shade habang tumatagal sa mukha ko. Nagkukulay gray. Ewan ko ba? Acidic siguro ako. Ganon daw kasi yun. Sayang naman yun. Mahal pa naman ang bili mo ron. Hayaan mo na. Idodonate ko na lang sa punerarya. Ganon kasi ang ginagawa ko kapag hindi ko trip yung nabili kong makeup. May plus points ako sa langit dahil sa mga donation ko makeup sa mga patay. Maganda yan. Para hindi puro expired na makeup yung pinapagamit sa mga patay. Kawawa naman sila. Tatawid na nga lang sa kabilang buhay, expired pa yung makeup. Natawa ako ron ha. Saka bakit ka bibili ulit ng pabango? Naubos na ba yung regalo ko sa'yo nung monthsary natin? Hindi pa naman. Kaya lang ang bilis kasing kumupas ng amoy. Na-immune ka lang siguro sa amoy. Kasi naaamoy ko pa naman sa'yo kapag magkasama tayo. Magpalit ka na lang siguro ng ilong. Sige, palit tayo. Para yung ilong mo na kumakalat kapag umingiti na malapad. Che! Ay, matanong ko pala. Huwag ka sanang magagalit ha. Alam mo naman palagi akong galit. Paano ba yan? Hindi. Gusto lang kasi kitang mas makilala pa ng mabuti. May itatanong lang sana ako tungkol sa past mo. Ay nako. Magtatanong ka ba tungkol sa mga ex ko? Alam ko na to. Patibong to eh. Pag-aawain nga talaga natin to. Hindi tungkol sa mga ex mo. Tungkol sana sa kabataan mo. Anong meron sa kabataan ko? Ikaw magsabi sa akin. Bakit bigla ka naman na-curious doon? Naisip ko lang kasi. Baka sa kabataan mo nagmula yung pagiging conscious mo sa itsura at amoy. Oo, dun nga. Kasi nung grade 5 ako, binuli ako ng mga kaklase ko. Mukha raw akong hindi nag-iilamos. At para raw ang gaspang ng mukha ko. Nasaktan ako nun. Nagsumbong ka ba sa teacher mo o sa tita mo? Hindi ako nagsumbong. Mas lalo lang ako ibubuli pag ganon. Kaya kumukuha na lang ako ng pulbo at lip gloss sa tita ko. Tapos yun ang pinapahid ko sa mukha ko para magmukha akong fresh at makinis. Hanggang sa tumagal,
Na-discover ko yung compact face powder at foundation, pati lipstick. Yung contour at blush on? Na-discover ko na lang yan nung nagtatrabaho na ako. Ang taba at ang laki kasi ng mukha ko nun. Tapos pinuna ako ng katrabaho ko. Na-conscious ako. Kaya nag-check ako sa internet kung anong makeup ang nakakapayat ng mukha. Lumabas yung mga tutorial sa pagkukontour. Nag-work naman. Yung blush on gusto ko lang gumamit nun kasi ang lakas makamistiso ng itsura. Pangarap ko kasi magmukhang may lahi. Di ba kapag mapula ang pisngi mo, sasabihin ka agad sa'yo tisoy ka o tisay ka. Ang lalim pala ng pinagmula ng pagiging conscious mo sa itsura mo, no? Ay, oo. Dahil sa mga nakapaligid sa akin kaya ako ganito. Nagpa-apekto ako sa kanila. Sila nagtulak sa akin na gumamit ng makeup. Pero sila rin nagtulak sa akin para kutyain ako dahil gumagamit ako ng makeup. Ang gulo, di ba? Ang komplikado ng mga tao. Masakit na katotohanan. Kung nakilala mo lang ako nung bata ka, pinagtanggol na kita sa mga bully. Talaga? Aba oo, noong nag-aaral ako para akong bodyguard ng mga kaibigan ko, ako ang taga-protekta sa kanila sa mga bully. Ako kasi ang pinakamatangkad noon at anak pa ako ng principal, kaya walang nag-a-attempt namang bully sa akin. Naku, subukan lang nila. Sana nga nakilala na kita noon. Baka hindi ako ganito ngayon. Pwede pa naman kitang tulungan ngayon. Tulong? Paano? Papataasin ko ang self-confidence mo para hindi ka dumedepende sa makeup o sa kahit na anong pabango. Akong bahala sa'yo. Hindi mo nakakailanganin ng makeup. Nag-atubili ako sa sinuggest ni Casey Papadudut. Hindi ko ata kaya ang gusto niyang mangyari na huwag na akong gumamit ng makeup o pabango. Siguro sa pabango baka kaya ko pang bitawan. Pero ang makeup parang hindi ko kaya. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko pero pinilit niya ako. Marami siyang sinabing magagandang bagay sa itsura ko na hindi na kailangang takpan pa ng makeup. Aaminin kong nasiyahan ang puso ko sa mga sinabi niya. Umangat ang tingin ko kahit papaano sa itsura ko. Nakalimutan kong panandalian ang mga masasakit na pangbubuli sa akin noong nag-aaral pa lamang ako. Pinaramdam sa akin ni Casey na walang masama sa itsura ko kahit na wala pang tapal ng kolorete. Naiyak na nga ako noon pero sinubukan kong pigilan. Nakumbinse na nga ako ni Casey na huwag gumamit ng make-up Papadudut. Nag-start lang kami noong wala kaming pasok sa trabaho. Dahan-dahan lang. Habang nakastay kami sa kondo niya ay hindi niya ako pinag-makeup o pinaggamit ng pabango. Hindi naman kami lumalabas ng kondo. Nasa loob lamang kami noon. Kapag nasanay na raw ako sa itsura kong walang makeup ay saka na kami lalabas. At doon ay susubukan ko kung kaya ko ng ilantad sa mundo ang itsura ko. Kahit kasi nasa bahay lang ako o kahit tulog ay naka-makeup pa rin ako. Kaya yun ang unang beses na wala akong pinahid na kahit na ano maliban sa sunscreen at moisturizer. Nailang ako sa itsura ko. Hindi ko halos matignan ang mukha ko sa salamin pero panay naman ang papuri ni Casey Papadudut. Hindi ko alam kung totoo yun o sinasabi lamang niya para makampante na ako. Naiilang ako sa eyebags ko pag walang concealer. Ang itim pala, parang pasa. Ang ganda nga eh. Parang ang lalim, parang mata ng mga kano. Sinasabi mo lang yan. Totoo nga. Alam mo, attracted ako sa mga malalalim ang mga mata. Kahit yung may eye bags, parang ibang dating nun sa akin. Ang ganda ng mata mo. Hindi mo na kailangan takpan ng kahit na ano. Lumitaw na rin ang mga ugat ko sa mukha. Nakaka-conscious naman to. Hindi ko nga napansin na may ugat ka pala sa mukha kung hindi mo sinabi sa akin eh. Manipis kasi ang balat ko. O baka naging manipis lang dahil sa kapapahid ko ng makeup. Sakto lang ang balat mo. Mas manipis nga tong balat ko. Parang nakikita ko na yung buto. Kapag naka-side view ba ako, nakikita mong blackhead sa gilid ng ilong ko? Hindi kasi natanggal ng maayos nung nagpa-facial ako. Huwag ka na mag-side view. Talikod ka na lang para hindi halata. Sabi ko na eh. Mali talaga na hindi maglagay ng makeup sa mukha. Joke lang, ito naman. Hindi naniniwala sa mga papuri ko pero sa biro ko, oo. Alam mo naman kung gaano ko ka-broken dahil sa mga bully, hindi ba? Puro negative na ang pinaniniwalaan ko sa sarili ko.
Yan ang kailangan nating i-workout. Yung pagmamahal mo sa sarili mo. Mahal ko kaya ang sarili ko. Kaya nga ako bumibili ng makeup at pabango eh. Para magmukha ko laging presentable at kamahal-mahal. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo na yan kailangang itago sa likuran ng mga makeup o pabango. Lagi ka talaga may pangontra sa mga sinasabi ko, no? Lagi ako may pangontra sa pagiging nega sa sarili mo. May kaibahan yun. Natatabaan ako sa pisngi ko. Mas kapansin-pansin tuloy na hindi pantay ang kaliwang pisngi ko sa kanan. Lahat naman ata ng tao hindi pantay ang kaliwa at kanang pisngi. Nakukuha sa diet yan. Yan ang alam ko. Gusto ko iparitoke itong pisngi ko. Ipapabawas ko ang taba at ilalagay ko sa balakang yung matatanggal na taba. Ha? Kung ano-anong naiisip mo ayos naman. Huwag mo nang galawin yung itsura at balakang mo. Para ako nakaubad sa pinagawa mo sa akin. Ay, gusto ko yung nakahubad ka. Seryoso ako. Hindi ako komportable. Paano bang hindi ka komportable na nakahubad? Gustong gusto mo ang nakahubad sa harapan ko? Ayaw mo pa rin ako seryosohin. Ikaw naman kasi tong hindi sumiseryoso sa ginagawa natin. Gusto kitang tulungan, Alvin. Gusto kong mabawi mo yung pagmamahal mo sa sarili mo. Yung hindi ka didepende sa makeup o pabango. Masaya naman ako kasi gumagamit ako nun. Bakit mo ba ako pinipigilan? Kasi hindi mo naman kailangan. Paano kung sabihin ko sa'yo na yun na nagpapasaya sa akin? Ako? Hindi ba ako nakakatulong para mapasaya ka? Mas masaya ako sa makeup kaysa makasama ka. Hoy, bawiin mo yung sinabi mo. Ayoko. Ayoko bawiin. Isa pang pagkakataon. Bawiin mo yung sinabi mo. Maghiwalay na tayo. Nabigla si Casey sa pakikipaghiwalay ko. Kahit ako ay nabigla. Hindi ko naman kayang iwan si Casey dahil mahal na mahal ko siya. Siya lang ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko pero ewan ko ba. Noong time na yon ay naguluhan na ako sa mga biglang pangyayari. Naguluhan ako sa mga pinipilit niyang gawin ko. Hindi naman buo ang puso ko na talikuran ng pagmi-makeup at pagpapabango. Pero pinipilit niya ako. Kahit alam kong maganda naman ang intensyon niya pero nabigla ako, Papa Dudut. Sinunod ko siya noong una dahil ayokong madismaya siya sa akin at mapagmulan niyo ng away. Pero natuliro ako sa mga papuri niya. Hindi ko alam kung bakit at hindi ko kayang tanggapin ang mga papuri niya sa akin. Sa tuwing pinupuri niya ako ay laging may sumisiksik sa utak ko na negatibo. Laging mali ang tingin ko sa mga sinasabi niya. Nakipagtalo siya sa akin at pinamukha niya sa akin na ginawa lang niya ang dapat para maibalik ko ang tiwala sa sarili ko na tinanggal ng ibang tao. Ayoko na siyang pakinggan. Naging firm na ako sa desisyon kong hiwalayan siya. Kahit na mahal ko siya. Kinausap pa niya ako at pinilit na ayusin namin yon pero nagayos na ako ng gamit ko at naghanda na ako para umalis sa kondo niya. Bago ko umalis ay nagpahid na akong muli ng makeup. Kinapalan ko lalo para gumanti kay Casey. Binuhos ko na rin ang pabango sa katawan ko hanggang sa dalang bag ko. Ganon ako nainis kay Casey. Pagkalabas ko ng kondo ay nagmadali akong pumara ng taxi, Papa Dudut. Bago ko makasakay ay napansin ko ang mga mapanghusgang tingin sa akin ng mga tao. Alam kong ang make-up sa mukha ko ang hinuhusgahan nila. Parang gusto ko tuloy magpasaklolo kay Casey. Akmang babalik na sana ako sa kondo niya nang biglang may humintong taxi. Sumakay ako doon at buong biyahe ay wala akong ibang naramdaman kundi ang mapanghusgang tingin ng driver sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang araw lang ang lumipas, tinawagan ako ni Casey para makipagkita sa kanya. Tinanggihan ko siya, magulo pa ang isipan ko noon at hindi pa ako handang harapin siya, Papa Dudut. Alam kong nami-miss ko na siya, mali na agad siyang hiwalayan pero dala ng bugso ng damdamin na humalo sa insecurity sa sarili ko kaya napilit ko ang sarili kong tapusin ang relasyon naming dalawa. Wala namang mali kay Casey. Hindi lang ako handa sa pagbabago na gusto niya. Masyado niya akong pinilit na biglain ko ang pagbabago sa sarili ko. Maganda naman ang intensyon niya pero hindi yon makita ng puso at ng utak ko.
Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng oras para makapag-isip-isip. Pinagbigyan naman niya ako, Papa Dudut, pero makalipas lamang ang 1 linggo ay pinilit niya ulit ako. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi ko pa siya kayang harapin. Alam kong para sa inyo ay mababaw lang ang mga pangyayaring ito. Pero malaki kasi ang sugat ko. Nadali yon ni Casey nang pilitin niya akong magbago at umahon. Mas lalo lang lumalim ang sugat at mas lalo ko lamang tuloy gustong talikuran yon. Mas lalo akong nahirapan nang maging aware ako sa sarili ko at sa mga sugat ko. Sana pala hindi na lamang inungkat yon ni Casey. Sana hindi na lamang ako pumayag na ungkatin niya yon. Hanggang sa isang araw, dala ng kagustuhan ni Casey na magkaayos kami, pinuntahan niya ako sa bahay nang walang pasabi. Nabigla na naman ako sa ginawa niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at naalala kong muli ang mga trauma ko na inuungkat ni Casey. Nagmakaawa siya sa akin na kausapin ko siya, Papa Dudut. Ilang ulit yon at nakakarindi. Di ba sinabi ko naman sa'yo na wag muna tayo mag-usap? Hindi ko na kasi kaya, Alvin. Ayoko magkalabuan tayo. Pag-usapan natin to. Wag muna ngayon. Ilang ulit ko bang kailangan sabihin sa'yo to? Ilang ulit din ba ako makikiusap sa'yo na huwag naman basta-basta ang desisyon mong itapon na lang ang relasyon natin? Hindi ko naman itinapon ang relasyon natin. Ginilid ko lang. Kasi hindi ko kayang harapin ang sabay-sabay ang lahat ng gusto mong gawin ko sa sarili ko. Gusto ko lang namang makatulong. Pero nakasama ka sa ginawa mong tulong. Kaya nga nagsusorry ako. Mali na pinilit kita sa pagbabago lalo't alam ko na hindi ka pa handa. Pwede namang wag mo nang ituloy yung napag-usapan natin. Ituloy mo na lang ulit yung paggamit ng makeup at pabango. Susuportahan kita. Sinasabi mo lang yan. Tapos sa susunod, kapag napapansin mong napapakapal na naman ang makeup ko, mag-iisip ka na naman ng pagmamanipula para tigilan ko ng pagme-makeup. Ganun naman lagi. Akala mo ba hindi ko napapansin? Hindi ko na yun gagawin. Promise. Kausapin mo lang ako ng maayos para sa relasyon natin. Titigil na ako. Kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko. Bakit ba hindi mo yun maibigay sa akin? Alvin, please. Umuwi ka na, Casey. Umuwi ka na. May kailangan pa akong asikasuhin sa trabaho. Aalis na ako. Alvin! Alvin! Huwag mo akong iwan dito! Casey? Tita, pasensya na po kung napasugod ako rito sa bahay niyo, ha? Gusto ko lang kasing makausap si Alvin. Pumasok ka na lang dito sa bahay. Halika. Pero si Alvin po umalis na. Magpakalma ka na lang muna rito sa bahay. Halika na. Hindi pwedeng makita sa labas na namumugtuy ang mga mata mo sa kaiiyak. Halika na. Sige po. Salamat po. Ay, kanina ko pa kayo naririnig na nagtatalo ni Alvin sa labas. Ano ba kasi ang nangyari? May di lang po kami na pagkasunduan. Kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Ha? Siya pa talagang may ganang makipaghiwalay sa'yo? Kasalanan ko naman po. Ay, hindi ako naniniwala riyan. Si Alvin ang gusto kong sisihin. Huwag ka mag-alala. Kakampi mo ako. Hindi pa naman po ninyo alam ang totoong nangyari sa amin. Naku, hindi mo na kailangan magkwento. Alam kong si Alvin ang mali. Siya naman talaga lagi eh. Naku, hindi po. Tsaka ang lakas naman ng loob niya makipaghiwalay sa'yo. Sa ganda mong yan at sa itsura niyang yon. Naku lang talaga ha? Ano pong ibig niyong sabihin na itsura niya? Nakita mo naman siguro kapag wala siyang kolerete sa mukha, hindi ba? Naku, patawarin ng langit, pero napakahirap tingnan. Abay, nung una ngang ipinakilala ka niya sa akin, nagtaka ko kung bakit mo pinatulan yung pamangkin ko eh. Malabo ba yung mga mata mo? Hindi naman po. May trauma ka ba sa mga gwapo? Wala naman po. Bakit pinili mo si Alvin? Tingnan mo nga't kahit na naka-makeup na, hindi pa rin maayos tingnan ng itsura. Ay, sabi ko nga sa kanya dati, kahit siguro magparitoke siya ng muka, hindi pa rin siya matutuwa kapag humarap na siya sa salamin. Mabait naman po si Alvin. Ay,
Ay naku, Ining! Itsurang pinag-uusapan natin dito. Huwag mong ilihis. Tita, pwede na po ba akong umalis? Oh, bakit naman nagmamadali ka? Pwede pa naman tayong magkwentuhan. Gusto mo ba, ikwento ko sa'yo kung paano niya ako pinagnanakawan ng lip gloss at pulbo nung bata pa siya? Abay, akala niya siguro magmimilagro ang mga yon kapag ginamit sa mukha niya. Lumaki ako sa poder ng tiyahin ko. Isa siyang matandang dalaga. Sa ngayon ay 60 years old na siya. Malaki ang naging utang na loob ko sa tiyahin ko noong nang ibang bansa at hindi na bumalik ang nanay ko. Siya ang nag-aruga sa akin at nagpaaral. Hindi ko rin kasi nakilala ang tatay ko, kaya walang ibang mapag-iwanan sa akin kundi ang tiyahin ko. Matalas ang dila ng tita ko. Naranasan ko na ata sa kanya lahat ng mga masasakit na salita. Sabi niya yon ang magpapatibay sa akin sa pagtanda ko. Pinaniwalaan ko yon. Sa kanya ko unang nahalata na hindi pala ako gwapo. Hindi pala kaaya-aya ang itsura ko. At pinatunayan yon ng mga naging kamag-aral ko noong grade 5 ako. Mas lalong dinikdik din sa akin ang katotohanan na tagilid ang itsura ko noong nasa high school na ako. At mas lalong nanliit sa itsura ko dahil sa kaliwat kanang pangpupuna. Hindi lang ng mga kamag-aral ko kundi pati na rin ang mga teachers ko. Sa klase kapag may role play o di naman kaya ay may stage play sa buong eskwelahan, ako lagi ang naatasang maging kontrabida o drogista. Lahat ng negatibong karakter ay inako ko dahil yon daw ang bagay sa itsura ko. Ako rin ang madalas na tampulan ng tukso at ginagawang biro sa klase. Hindi lang pala sa klase kundi pati na rin sa tuwing may okasyon sa bahay o sa probinsya namin. Tsahin ko lagi ang nangunguna para laitin ang itsura ko. Nakikitawa pa ako noon dahil nakikitang masaya naman sila at napapansin ko na yon ang paraan para mapansin nila ako. Ang hindi ko alam na malaki pala ang epekto noon sa pagtanda ko at sa mga desisyon ko para sa sarili ko. Naawa ko sa sarili ko at hindi ko deserve na mapaglaruan dahil lang sa itsura kong hindi nila tanggap. Papa Dudut. Salamat kasi gusto mo na ulit akong kausapin. Wala naman ako ibang choice. Lagi mo akong kinukulit. Sorry. Gusto lang kitang makausap, hindi dahil gusto kong makipagbalikan. Para saan pala itong pag-uusap natin? Nung pinuntahan kita sa bahay nyo at iniwan mo ko, pinapasok ako ng tita mo sa bahay nyo. Ano kinalaman niya dito? Hindi ako natuwa sa mga sinabi niya tungkol sa'yo. Pati tita ko sisiraan mo na rin? Hindi ko siya sinisiraan. Gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Anong totoo? Anong ibig mo sabihin? Bakit hinahayaan mong pagsabihan ka niya ng hindi maganda tungkol sa itsura mo? Wala namang masama sa mga sinasabi niya. Paraan lang niya yon para patibayin ako at sabihin ang totoo. Hindi katulad mo na puro peke ang sinasabi tungkol sa itsura ko. Siya ang nagpamukha sa iyo na hindi ka gwapo. Na hindi karapat-dapat ang itsura mo sa kahit anong salamin sa mundo. Naiintindihan mo ba kung anong impact nun sa'yo? Tumibay ako dahil sa mga sinabi niya sa itsura ko. Tumibay o rumupok ang tingin mo sa sarili mo? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mamumulat sa katotohanan na hindi naman talaga ako gwapo. At least hindi lumaki yung ulo ko at hindi ako nasobran sa confidence sa sarili ko. Pinakita niya sa akin ang realidad sa itsura ko. Wala masama ron. Pero ang mga nagsabi ng hindi magaganda sa itsura mo nung grade 5 ka, minasama mo? Kasi bully sila. Gusto lang nila akong laitin. Hindi mo ba nakikitang parehas lang ang mga bully na yon sa tita mo? Magkaiba sila ng intensyon. Magandang intensyon ni tita. Kahit kailan hindi naging magandang intensyon ng mga taong namumuna sa itsura ng kapwa. Hindi mo kasi maintindihan. Sinasabi lang ni tita na pangit ako para hindi ako yumabang. May tamang paraan para turuan ng isang tao para hindi maging mayabang. Alam mo ba kung paano niyang paulit-ulit na sinabi sa akin na hindi ka karapat-dapat sa akin? Hindi naman talaga. Hindi ko nga alam kung bakit pinatulan mo ako eh. Ang hirap mahalin ng itsura ko. Yan mismo ang punto ko.
Dahil sa mga dinidikdik sa utak mo ng tiyahin mo, kaya ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Kaya ngayon naiintindihan ko na lahat. Mali ang pagkakaintindi mo. Mali ba? Kasi sa tingin ko tama ang napapansin ko. Kung paano mo laging binabagsak ang sarili mo dahil sa itsura mo. Kung paanong paulit-ulit kang nagtatago sa kapal ng makeup na pinapahid mo sa mukha mo. Lahat yan dahil naniniwala ka sa mga sinasabi ng tita mo. Wala siyang ibang gustong mangyari kundi mapabuti ako. Siya ang nagpalaki sa akin. Minahal niya ako bilang sarili niyang anak. Kaya huwag ka na magsalita ng ganyan sa kanya. Tingnan mo nga kung gaano kalalim ang sugat na ginawa niya sa'yo. Ni hindi mo na makita ang mali sa ginagawa niya. Kasi wala naman talagang mali. Wala naman talagang issue. Ikaw lang to nagpapalaki ng lahat. Ayos naman na kasi. Tanggap ko naman ang sinasabi niya na kumakapit lang ako sa makeup para magmukhang tao. Alvin! Tanggap ko naman na masasayang lang ang pera ko kapag nagparitoke ako. Kasi sabi niya, wala rin naman magiging pagbabago. Kaya tanggapin ko na lang na pangit ako. Mas madali yun. Mas madali yun, di ba? Alvin, hindi! Nasaktan ako nung pinagkakalat niya na ninakaw ko rin yung lip gloss niya. Pati yung nakatago niyang pulbo noon. Mali ko naman yun. Kasi pinipilit ko magmukhang gwapo kahit hindi naman pwede. Tama naman siya eh. Wala nang pag-asa tong mukha ko. Hindi totoo yan. Napatawad ko naman siya sa lahat ng mga sinabi niya tungkol sa itsura ko. Pero ang hindi ko magawa ay yung mapatawad ang sarili ko. Dahil naniwala ako sa lahat ng sinabi niyang mali tungkol sa mukha ko. Isa-isa kong binalikan lahat ng mga pangungutya ng tiyahin ko sa itsura at sa amoy ko. Nanikip ang dibdib ko habang inaalala ang mga masasakit na panlalait niya sa akin, Papa Dudut. Panlalait na nagtulak sa akin para magtago sa pulbo. Panlalait na nagtulak sa akin para lumapit sa mga katulad niyang mapagpuna sa itsura ng iba. Doon kasi ako naging komportable at nasanay, Papa Dudut. Sa mga katulad ng tiyahin ko na walang ibang ginawa kundi ang husgahan ang itsura ko. Mali pala yon. Kaya ako naging komportable sa panlalait dahil akala ko ay iyon ang tama. Kaya ako naging komportable sa mga taong lagi akong hinahanapan ng mali kasi yon ang nakasanayan ko. Yun ang sa tingin kong deserve ko. Pero mali pala yon. Kahit kailan ay hindi naging tama ang mangpuna ng kapwa. Mabuti na lamang at pinadala ng Diyos si Casey sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya hindi matatanggal ang piring na nilagay ng tiyahin ko sa mga mata ko. Nakita ko na ang katotohanan. Pagkatapos noon ay nagpasya na akong umalis sa bahay, Papa Dudut. Pinigilan ako ng tiyahin ko pero hindi ko na siya nilingon pa. Kailangan kong makalayo sa kanya para masanay ako sa mabubuting tao at bagay. Alam kong hanggat kasama ko siya ay mauulit lamang ang pangit na tingin ko sa sarili ko. Nakakaawa naman ang kalagayan ko kung ganon, hindi ko nahahayaang may mang-alipusta pa sa akin dahil lamang sa itsura ko. Kung walang ibang tao ang magtatanggol sa itsura ko, bakit ba hindi ko yun gawin para sa sarili ko? Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko sa inyong programa, Papa Dudut. Naway nakapagmulat ako ng mga mata dahil sa kwentong ito. Susubaybayan ko ang mga susunod ninyong kwentong puno rin ng aral sa Spotify. Muli maraming salamat po sa inyong lahat, ang inyong kapuso at kabarangay, Alvin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.